Napansin niyo ba? Pasama ng pasama ang mga napapanood natin sa mga balita. Nandiyan ang mga digmaan, maraming hidwaan, mga sakit, mga trahedya, mga balita ng kamatayan. Pero alam niyo ba, mayroong darating na panahon na ang darating ng mga balita ay magiging higit na masama. Ito ang magiging pinakamasama sa kasaysayan ng mundo. Ito ang Great Tribulation. Ang Great Tribulation ay 7 taon ng pinakamatinding hirap na mararanasan ng Israel at ng mundo. Magsisimula ang tribulation kapag pinagtibay na ang kasunduan ng kapayapaan sa bansang Israel at ang kasunduang ito ay magtatagal ng 7 taon. Wala pa man tayo sa Great Tribulation, parang ang focus ng mundo ay nasa Israel na. Focus dahil halos lahat ng bansa ay galit sa kanya at maging ang mga nakapaligid na bansa sa kanya ay nais siyang digmain sa pangunguna ng Iran at ng mga proxy nito. Maaaring sumiklab na naman ang kaguluhan between Iran at saka Israel anytime. Sa hindi malayong inaharap, sa gitna ng kaguluhan, may darating na isang pinuno na magiging dahilan sa pagpayag ng Israel na lumagda sa kasunduan ng kapayapaan. At ang pinunong ito ay ang totoo niyang kalaban. Ito ang Antikristo. Ang Antikristo ay hango sa dalawang Greek word na pinagsama. Anti, na ang ibig sabihin ay kalaban o kabaligtaran, at Christos, na ang ibig sabihin ay anointed. Ang Antikristo ang magiging dahilan ng peking kapayapaan. Magkakaroon na lamang ng iisang pamahalaan, iisang monetary system, at iisang relihiyon sa ilalim ng pamumuno ng Antikristo. Sa kalagitnaan ng 7 taon ay sisirain niya ang kasunduan. Siya ay pupunta sa templo at idideklara niya ang sarili niya bilang Diyos. At ito ang tinatawag na abomination of desolation o kasalanang walang pangalawa. Meron pa tayong isang makikilalang personalidad sa panahon ng tribulation. Ito ang false prophet. May kakayahan siyang gumawa ng mga kababalaghan at pipilitin niya ang lahat ng tao na sumamba sa Antichrist at sa kanyang imahe. Pipilitin niya rin ang lahat ng tao, dakila man o aba, mayaman man o mahirap, na tumanggap ng tatak, at ang sino mang hindi tumanggap ng tatak ay hindi makakabili o hindi rin makakapagtinda. Susubukan nilang tuluyang lipulin ang bansang Israel, ngunit may mga makakaligtas. Sila ay pupunta sa ilang at doon ay poprotektahan sila ng 3.5 years. Hindi biro ang mga mararanasan ng buong mundo sa panahon ng tribulation. Nandyan na ang peking kapayapaan, ang digmaan, ang tagutom, at 4 na bahagi ng populasyon ng mga tao ang mamamatay nang dahil sa digmaan, tagutom, at mga mababangis na hayop. At sa mga trumpeta naman, 3 bahagi ng lupa sa buong mundo ang masusunog. 3 bahagi ng tubig ang magiging kulay dugo at mamamatay ang mga nilalang dito. 3 bahagi din ng mga tubig sa ilog at tubig sa bukal ay magiging mapait. At sino mang uminom nito ay mamamatay at magkakaroon ng sakit. 3 bahagi din ng araw ang hindi na magliliwanag sa umaga, at 3 bahagi din ng gabi na di makikita ang buwan at ang mga bituin. Sa mga mangkok naman na huling parusa ng Diyos, sa mga tumanggap ng marka, masasakit na sugat ang lalabas sa kanilang mga katawan. Magiging dugo ang dagat at lahat ng nilalang sa dagat ay mamamatay. Ang lahat ng ilog at mga bukal ay magiging dugo. Magkakaroon din ng matinding init. Mababalot ng matinding kadiliman ang kaharian ng Antikristo. At magkakaroon ng isang matinding digmaan sa pagitan ng Panginoong Hesukristo at ng hukbo ng Antikristo. Ang Great Tribulation ay magtatapos sa pagbabalik ng ating Panginoon upang iligtas niya ang bansang Israel at mga lingkod niyang kumilala sa kanya sa huling panahon. Lilipulin din ng Panginoong Hesus ang hukbo ng Antikristo at ang labanan nila ay tatawaging Battle of Armageddon. Ang Antikristo at ang false prophet ay tatapon niya sa dagat-dagatang apoy, habang ang dragon naman ay kukulong niya sa abyss sa loob ng 1,000 taon. Mga minamahal, ang Great Tribulation po ay totoo at malapit na po itong mangyari. Pero may paraan pa po para hindi tayo masama dito at hindi natin maranasan ang mga hirap na mangyayari sa Great Tribulation. Sabi po sa Luke 21 verse 36, "Always keep watching. Pray that you will be able to escape all these things that is about to happen. Also pray that you will not be judged guilty when the Son of Man comes." Hindi lang po tayo magiging guilty kapag nilinis na po tayo ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo.
lilinisin po ng dugo ng Panginoong Jesucristo ang ating kasalanan. Sa 1 John 1:7 po, "But if we walk in the light, as He is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus, His Son, purifies us from all sin." Nasa Panginoong Yeshua lamang po ang kaligtasan. Sa Kanya lang po matatagpuan ang kaligtasan para hindi tayo masama sa Great Tribulation at di tayo matapon sa dagat-dagatang apoy. Sa Romans 10 verse 9, sabi po, "If you declare with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved." Paulit-ulit po pong sasabihin, our time is running out. Abutin na po natin ang mga dapat nating abutin para sa Kanya, ang mga mahal natin sa buhay, mga kapitbahay natin, at mga kaibigan na hindi pa nakakakilala. Kailangan na po natin silang dalhin sa Panginoon. At kailangan na po natin pag-ibayuhin ang init ng ating paglilingkod sa ating Panginoon, ang init ng una nating pag-ibig sa Kanya. Magsisimula po ang Great Tribulation kapag kinuha na po ng Panginoon ang Kanyang mga lingkod, ang mga tunay niyang lingkod, sa rapture. At ang rapture po ay malapit na mangyari at pwede na po mangyari anumang oras. Salamat sa panonood. Shalom and God bless.